Kapag tinatalakay ang mga individual na may mga kapansanan, maging ito man ay mental o pisikal, mahalagang pagtibaying sila may mga karapatan sa parehong mga karapatan, paggalang at dignidad gaya ng sinuman. Ang pagkilala at pagtrato sa kanila bilang ganap na miyembro ng lipunan ay isang pundasyon ng anumang inklusibo at etikal na komunidad. Pero maaaring may malaking hindi pagkakatulad ng pananaw sa mga taong may kapansanan para sa iba't ibang individual at kultura. At sa kasamaang palad, hindi lahat ng mga pananaw na to ay maganda o makatao. Sa kaso pong ating tatalakayan ngayon, sisilipin po natin ang isang nakakapangilabot na insidente kung saan humantong sa malagim na trahedya ang maling pananaw para sa mga taong may kapansanan, ang pananaksak sa sagiharan ni Satoshi Uematsu. Kamakailan, may isang artikulo tungkol sa pananaw sa mga taong may kapansanan sa Japan na itinampok ang ilan sa mga patuloy na hamon. Ayon sa isang survey noong March 2023 na iniulat ng Japan Times, humigit kumulang 90% ng mga taong may kapansanan ang nahaharap sa panghuhusga at diskriminasyon. Sa kabila ng mga reformang legal na naglalayong mapahusay ang accessibility at mabawasan ang diskriminasyon, maraming mga individual pa rin may mga kapansanan ang umuulat na nakakaranas pa rin ng di magandang pagkikitungo. Sa Japan, ang mga pag-uugali ng lipunan tungo sa may mga kapansanan kung minsan ay maaaring magpakita ng mga tradisyonal na pananaw na nakakaapekto sa dinamika ng pamilya at mga pagkikipag-ugnayan sa lipunan. Maraming mga taong may mga kapansanan ang ipinapasok sa mga care homes dahil hindi sila kayang pangalagaan ng kanilang mga pamilya. Gayunpaman, mahalaga ring kilalaning ang ilan ay nananatili pa ring may malakas na ugnayan sa kanilang mga pamilya. Ang Chokowei Lily Garden na isang residential care center na matatagpuan sa Kanagawa Prefecture ay pinamamahalaan ng Kanagawa Kyokudai Social Welfare Organization. Ang malaking pasilidad na to ay kayang tumanggap ng mahigit 120 mga residente na inaalagaan ng mga kawanit mga voluntaryo. Ang mapayapang kapaligiran nito na malapit sa pangpang ng Sagami River ay siyang nakadagdag ng parang nasa bahay na pakiramdam na lugar. Pero sa kasamaang palad, kailangan ng gibain ang dating magandang tahanan na to para sa may mga kapansanan. Tanging ang gymnasium at administration building na lang ang naiwang nakatayo. At ang dahilan ay ang nangyaring massacre sa loob ng pasilidad na to noong huling bahagi ng July 2016. Sa loob lang ng isang gabi, mahigit 100 ng mga taong may kapansanan ang walang awang binawian ng buhay at ang salarin ay isang taong dating nagtatrabaho dito. Siya ay ang 26 years old na si Satoshi Uematsu. Matapos gawin ang kalupitan makalipas ang 2 oras, isinuko niya ang kanyang sariling nakangiti at masaya. Inabot pa niya sa mga pulis ang bag ng kutsilyong ginamit niyang may bahid pa rin ng dugo na ikinagulat naman ng mga otoridad. Hindi pa rin maalis-alis ang masamang ngiti ni Satoshi sa kanyang mukha. Isa siyang mapagmataas na tumatapos ng buhay ng taong nasisiyahan sa kanyang ginawang krimen. Si Satoshi Uematsu ay ipinanganak noong January 1990 sa isang bayan malapit sa Tokyo. Galing sa isang artistikong pamilya, ang kanyang ina ay isang cartoonist at ang kanyang ama naman ay isang art teacher sa elementarya. Lumipat ang kanilang pamilya sa Sagamihara City noong 1 taong gulang pa lang si Satoshi. Doon sila nanirahan at naging permanenteng residente. Sa kabuuan naman ng kanyang pampublikong pag-aaral, sikat si Satoshi sa kanyang mga kasamahan dahil sa kanyang hitsura at kakayahang magpatawa. Malaki naman ang ipinagbago ni Satoshi sa kanyang mga panahon sa high school. Nawala na ang pagiging mabuti niyang mag-aaral at nagsimulang makisali sa masamang gawain ng kanyang mga barkada. Ayon din sa mga ulat, nasangkot din siya sa maraming pagnanakaw kasama ang kanyang mga kaibigan at sadyang naninira ng mga ari-arian. Bukod pa rito sa muring edad, nagsimula siyang uminom na siyang nagpalala pang lalo sa kanyang masamang pag-uugali. Sa kabila ng mga isyong ito, nagawa pa rin naman ni Satoshi makapag-enroll sa Teikyo University. Sa mga panahong ito, nagkaroon siya ng mga interes sa mga tattoo, isang pagpipilian na kinasusuklaman sa kultura ng Hapon dahil sa pagkakaugnay nito sa Yakuza, pero hindi siya napigilan ng mga pananaw na to ng lipunan. Tinakpan niya ng mga tattoo ang kanyang dibdib at itaas na braso. Pinangarap niya ring maging isang tattoo artist matapos makagraduate noong 2012, pero hindi natupad ang ambisyong ito. Noong 2012,
Nagtrabaho si Satoshi bilang part-time caregiver sa Tsukui Lily Garden Care Home na pinamamahalaan ng Kanagawa Community Association. Nakakagulat na sa simula, mahusay niya namang ginampanan ang kanyang trabaho sa kabila ng isang naiulat na insidente noong 2007 kung saan itinulak niya umano ang isang naka-wheelchair na individual. Pero hindi malinaw kung formal bang naidokumento ang nasabing insidente o kung nasampahan ba siya ng reklamo tungkol dito. Sa kabila ng mga naunang isyung ito, na-promote pa rin si Satoshi at naging regular sa kanyang trabaho noong April 2013. Nakabuo siya ng reputasyon bilang isang matalino at isang delikadong manggagawa na may magagandang prospect sa hinaharap. Sa panlabas kung titingnan, mukha namang mabait si Satoshi at ayon sa report, cute para sa kanya ang mga taong may kapansanan. Gayunpaman, mas komplikado pa dito ang katotohanan. Sa paglipas ng panahon, lumitaw ang mas maraming nakakabagabag na aspeto ng karakter ni Satoshi. Naiulat na nakita siyang sinasaktan ang isang residente ng facility noong 2014 at 2015 na humantong sa maraming inspeksyon sa mga kawani at maraming mga babala tungkol sa kanyang mga pag-uugali. Sa buong 2015, mas lumala pa ang mga alalahanin ng facility tungkol sa pag-uugali ni Satoshi. Hindi na siya yung dating mapagkakatiwalaang empleyado. Pagkatapos ng isa pang insidente ng pangmamalupit niya sa mga residente, iniwan na niya ang kanyang trabaho sa Tsukui Lily Garden noong February 6, 2016. Walang trabaho at nagkikimkim ng lumalagong sama ng loob para sa mga taong may kapansanan, nasa isang sangang daan na ngayon si Satoshi. Sa mga araw matapos siyang magbitiw sa trabaho, binuo ni Satoshi ang pinaniniwalaan niyang isang revolusyonaryong ideya. Sa pagninilay-nilay sa kanyang mga karanasan sa care facility, ang mga hamon ng pangangalaga sa mga residenteng may kapansanan, ang nakikitang kalungkutan ng kanilang mga pamilya, at ang mismong pagkikibaka ng mga residente, naisip niyang bakit hindi na lang sila burahin lahat ng sama-sama. Itinuring niyang napakahalaga ng kaisipang ito na nadamang kailangan niyang maibahagi ito kaagad. Nung bonding yon, binisita ni Satoshi ang tahanan ni Tadamori Oshima, ang tagapagsalita ng kapulungan ng mga kinatawan ng Japan. Hinimok si Satoshi ng kanyang motibo para maihatid ang kanyang ginawang sulat. Iminumungkahi ng sulat na to ang legalisasyon ng euthanasia para sa mga taong may kapansanan. Sa kanyang sulat, nangatwiran si Satoshi na ang naturang batas ay magpapaginhawa sa mga indibidwal at sa kanilang mga pamilya mula sa paghihirap sa pagharap sa mga kapansanan. Sinabi niya ring maaari pa nitong maiwasan ng World War III at gawing mas magandang lugar ang mundo. Nakakalungkot na ang naturang sulat ay hindi lang naglalaman ng nasabing panukala. Idinetalya rin ni Satoshi ang kanyang kahandaang kumilos ayon sa kanyang mga paniniwala sa pamamagitan sa pagsagawa mismo ng krimen at nag-alok siyang maipakita ito sa pamamagitan ng pag-target sa 2 care homes. Sinabing maaari niyang burahin ang mga nasa pagitan ng 200 at 400 na mga taong may kapansanan nang hindi sinasaktan ang mga empleyado. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang uri ng radical na mananaliksik at nag-sign off gamit ang kanyang pangalan, address at iba pang mga detalye. Pagtatakda ng yugto para sa isang mabagsik na pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan. Sa una niyang pagtatangkang maihatid ang sulat, hindi siya pinapasok ng gwardiya sa gate ng bahay. Pero hindi sumuko si Satoshi, bumalik siya kinabukasan. At sa pagkakataong to, iniwan niya na lang sa gwardiya ang sulat bago tuluyang umuwi. Nang mabasa ng mga pulis ang nilalaman nito, sobra silang nabigla sa sukdulang katangian ng sulat. Halos mapagkamalan nilang malupit na kalukuhan ng nasabing liham. Pero sa pagkilala sa malubhang implikasyon, mabilis silang gumawa ng agarang aksyon. Kasunod nito, ikinulong si Satoshi at isinailalim sa pagtatanong. Pero hindi isinapubliko ang mga detalye ng interogasyong ito. Sa halip, ipinadala si Satoshi sa ospital para sa kalusugan ng pag-iisip. Kakaibang pagkaraan lang ng 2 linggo nung unang bahagi ng March, pinalabas si Satoshi. Ayon sa doktor na namamahala sa kanya, hindi na umano siya isang banta, isang desisyon na kalaunay na patunayang isang malaking pagkakamali. July 25 ng parihong taon, sumakay ng bus si Satoshi para kunin ang kanyang sasakyan sa bahay nila ng kanyang pamilya. Pagkatapos ay nanguha ng iba't ibang mga kutsilyo at huminto sa isang hardware para bumili ng martilyo at mga binding bands. Saka nagmaneho papuntang Shinjuku
kung saan siya umupa ng isang silid sa hotel at pinakulayan ng blonde ang kanyang buhok. Inihahanda ang kanyang sarili para sa pinaniniwalaan niyang kilos kabayanihan. Malawakan namang nakuhanan ng CCTV camera ang insidente. July 27, 2016, humigit kumulang 1:37 ng madaling araw, sinimulan ni Satoshi ang kanyang pinaplanong pag-atake. Nakuhanan ng security footage mula sa Chukui Lily Garden Daycare Center ang isang itim na sasakyan na papalapit sa likod ng kalsada. Pagkatapos mag-park, lumabas si Satoshi mula sa driver's seat at binuksan ang trunk ng kanyang sasakyan. Saka kinuha ang isang duffel bag na puno ng mga kutsilyong balak ng gamitin sa mga kakilakilabot ng mga kaganapan na malapit na mangyari. Bilang isang dating empleyado, alam na alam ni Satoshi ang layout ng pasilidad at ginamit niya ang kaalamang ito para makapasok ng hindi nahuhuli sa pamamagitan ng pagdaan sa likod. Lumapit siya sa isang bintana sa southeast wing ng gusali at gamit ang martilyo sinira niya ang bintana at pumasok bandang 2:00 ng madaling araw. Sa loob, nakasalubong niya ang isang on-duty empleyado na mabilis niyang iginapos at binusalan bago kinuha ang mga susing dala nito. Ngayong may ganap ng akses sa gusali, malaya na siyang makagalaw ayon sa kanyang gusto. Sistematikong palipat-lipat si Satoshi sa mga bahagi ng gusali, pinapasok ang bawat silid at isa-isang sinasaksak sa liig ang natutulog ng mga residenteng may kapansanan. Ang kanyang pag-aalsa ay nagresulta sa pagkalagot ng hininga ng 19 na katao edad 18 hanggang 70 years old at pagkakasugat ng 26 na iba pa. 13 sa mga nasugatan ang kritikal na tinamaan pero nakaligtas naman. Pagkatapos ng pag-atake, nag-post pa si Satoshi sa Twitter tungkol sa Japan at kapayapaan sa buong mundo bago tuluyang tumakas sa pinangyarihan. Agad namang tinawagan ng mga otoridad na mabilis namang dumating sa lugar. Nadatnan nila sa facility ang napakalagim na eksena. 29 na ambulansya din ang dumating sa pinangyarihan. Kinilabutan ng mga kapitbahay sa dami ng nakitang mga biktimang inilulan sa mga ambulansya. Dinala sa hindi bababa 6 na mga ospital sa kanlurang bahagi ng Tokyo ang mga sugatan. Nadurog naman ang puso ng mga pamilya ng mga biktimang labis na nagdadalamhati sa kalunos-lunos na sinapit ng kanilang mga kaanak. Tungkol naman sa mga sumunod na legal na paglilitis kay Satoshi, pagkatapos na isuko ang kanyang sarili, sumailalim siya sa mga pagsusuri sa kalusugan ng pag-iisip. Sa resulta na pag-alamang meron siyang mild narcissistic personality disorder na humantong sa kanyang mag-isip na nakakataas siya kaysa sa iba at isang tagapagligtas. Gayunpaman, ayon sa doktor na sumuri sa kanya, alam na alam ni Satoshi ang tama sa mali. Halos 1 taon pagkatapos ng insidente, idineklara siyang karapat-dapat na humarap sa paglilitis. February 24, 2019, sinampahan si Satoshi ng 19 na bilang ng pagtapos ng tao, 24 na bilang ng pagtatangkang pagtapos ng tao, 2 bilang ng labag sa batas na pagkulong na nagresulta sa pinsala at 3 bilang ng bawal na pagkulong. Sa panahon ng paglilitis, iginiit ng kanyang pangkat ng depensa na ang paghit-hit ni Satoshi ng damo ang dahilan kaya nawala siya sa tamang estado ng kanyang kaisipan nung mangyari ang insidente. Gayunpaman, hindi siya napakita ng anumang pagsisisi, ni hindi humingi ng tawad o tanggihan ang kanyang mga ginawa. January 2020, nag-plead si Satoshi ng not guilty at patuloy na pinanindigan ang kanyang paniniwalang walang layunin sa buhay ang mga taong may kapansanan. Sa isang nakakagambalang kilos sa panahon ng paglilitis, sinubukan ni Satoshi putulin sa pamamagitan ng pagkagat ang sarili niyang daliri para ihandog bilang paghingi ng tawad sa pamilya ng mga biktima. Kilos na lalong nagpalalalang sa kalungkutan ng mga pamilya. Hinatulan ng hukuman ng distrito ng Yokohama si Satoshi ng parusang bitay noong March 16, 2020. Sinabi ng hukom na ang kanyang mga aksyon ay hinimok hindi ng isang karamdaman sa pag-iisip, kundi dahil sa kanyang mga karanasan at paniniwala na nabuo sa panahon ng kanyang pagtatrabaho sa care facility. Binigyan din ng hukom ang sinadya at brutal na katangian ng krimen sa paghatol. Sa panahon ng paghatol, nanatiling walang emosyon si Satoshi at pinagkaitan ang kahilingang magsalita sa panahon ng paglilitis. April 2022, humingi si Satoshi ng muling pagdinig. Iginiit ang kanyang karapatang ipagtanggol ang kanyang kawalang kasalanan sa kabila ng pagiging pinal ng kanyang orihinal na hatol.
Isinaalang-alang naman ng Yokohama District Court ang kanyang petisyon, pero sa huli ibinasura din ito noong April 2023. Sa ngayon, nananatili pa rin nakakulong si Satoshi habang hinihintay ang kanyang parusang bitay.